Good morning po sa inyo lahat. Isa pang muling yugto na ating daily Bible blessings. Pamagat po ng ating araling ngayong umaga ay ang leon at ang kordero. Ang leon at ang kordero. Mula po sa aklat ng Pahayag, Revelation, Kapitulo 5, makita natin ang dalawang larawan ng Panginoong Yesus. Nagpapahayag ng kanyang mga katangian at gawain. Ayon po sa verse 2, may isang makapangyarihang anghel ang nagtanong na malakas, sino ang karapat-dapat na mag-alis sa mga selyo at magbukas sa kasulatan? Ayon po sa verse 5, ang leon mula sa lipi ni Huda, ang anak ni David, ang nagtagumpay at may karapatang mag-alis ng 7 selyo at magbukas sa kasulatang nakarolyo. Ngayon po sa verse 7, lumapit ang isang korderong parang pinatay. Pinatay na at kinuha ang kasulatan sa kanyang kamay na nakaupo sa trono. At sa verse 9, sabi ng bagong awit, ng kordero ang karapat-dapat na kumuha ng kasulatan at sumira ng mga selyo niyon. Ngayon doon, sapagkat pinatay ka at sa pamagitan ng iyong dugo, ay tinubos mo ang mga tao para sa Diyos. Kaya mula po sa mga bersikulong ito, malinaw ng leon mula sa lipi ni Huda at ang korderong pinatay ay parehong tumutukoy sa ating Panginoong Hesus. At mula po sa larawan ng leon, nakita natin ang katangian ng Panginoong Hesus bilang mapangyarihan at naghahari. Ang sa Pilipos 2.9, si Kristo, ang Panginoong Hesus, ay lubos ang tinaas ng Diyos at binigay sa Kanya ang pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ayon po sa Hebreo 3.1, siya ay nakaupo sa kanan ng makapangyarihang Diyos sa langit. Naghahari siya sa lahat. Ngunit pa ating panusin maminamahal, si Kristo rin ay kordero. Kaya po kay John the Baptist, sa John 1:29, siya ang kordero, ang Panginoong Hesus, ang kordero ng Diyos, na nag-alis ng kasalanan ng lahat. Siya po ang ating tagapagtubos at tagapagligtas. Yung mga minamahal, ito pinapalaga po sa ating buhay. Si Kristo nga po ba? Siya po ang Panginoong Hesus ba? Ang ating tagapagligtas? At siya rin po ba ang hari ng ating buhay? Salamat po.